according to my informant, 7 hours na patay itong si Tantoco bago sila tumawag ng 911. So, malalaman lang talaga natin yan kapag lumabas talaga yung, yung complete report. And also, kung natatandaan ninyo, yung may follow-up ako dyan sa expose ko dahil may tumawag na sa akin, these people is really na nasa government din na, may alam sa issue dito sa Beverly Hills na the reason why si Lisa Tanas ay naka-in and out because nag-grant siya ng extended immunity. But I believe wala naman siyang immunity. So I don't know, I hope Harry, we can talk to Harry Roque pagdating dyan. So, dahil abogado yon. So I'm not really sure kung nabigyan ba siya ng extended immunity. Kasi yun ang sinabi sa akin. Kasi allegedly, the reason why na nakalabas siya sa, sa gusot na yan temporarily because of that extended immunity. And of course, being the First Lady of the Philippines, di ba? Yes. So marami talagang posibleng ipinakiusap or parang ikinondisyon na, sige, ito muna, we will comply, but, siya muna, as First Lady naman siya, baka pwedeng ganito, ganyan. So we just don't know yet hanggang hindi nga kompleto ang investigasyon. But actually, one thing is, go ahead, sis. Actually, sis, naaawa ako dun sa mga kasama. For sure, baka may gamiting collateral damage. Dun ako naawa. Kaya ako, ang maa-advise ko dun sa mga kasama na nandun, I hope mag-speak up sila at sabihin na yung katotohanan kung ano yung totoong nangyari. Kasi at the end of the day, yung mga yan, baka gamitin lang sila na sabihin kaming bahala sa'yo, pakulong ka muna, pero mabubulok lang kayo sa kulungan. Yan yun. Possible talaga yan. Huwag kayo magpapaniwala. At mga kababayan, huwag natin kalimutan na yung namatay na si Tantoco, although hindi po siya government official, pero ang asawa niya ay under sa First Lady, under sa kay Social Secretary Bianca Zobel, which is si Lisa pa rin ang nag-handle dyan. So talagang ang connection ni Tantoco, ang pagkamatay niya ay talagang nakaatang o nakakabit dito sa gobyernong bangag na ito. So wag niyong kalimutan niya na, he's just an ordinary friend or what, negosyante, mayaman, walang kinalaman. Although yes, wala naman tayong ill feelings sa kanya, na para i-condenahin siya or what. Napakaganda nga dahil somehow nagbuwis siya ng buhay at nalaman natin na siya ay user, pero at the same time nakapagbigay ng linaw sa mamamayang Pilipino na siya nga ay talagang may presensya ng white powdery substance. At the same time, asawa niya ay appointee ng Bangag Administration. So malinaw na ang circle na ito ay talagang addictus benedictus. Oo. Pero yan, naniniwala pa rin tayo na yung kung ano man yung yung extension ng diplomatic immunity hindi magagamit lalo na dahil nga yung pagkakasangkot niya ron sa krimen hindi walang kaugnayan doon sa pagiging anumang representation niya bilang isang sinasabing extended diplomat pero kumbaga sa eto doon sa kaso na ito kung ito kung ito exempted man bakit kinakailangan manahimik siya kasi biglang nagbago yung kanyang kilos, di ba? Dati konting nagre-react yan di ba? Maingay yan. Pero ngayon mukhang nasa ilalim siya ng spell nung US Judicial Authority. Kumbaga parang may gag order na wala kang sasabihin, hindi ka pwede magsalita o anuman, hindi ka pwede mag-engage sa ganitong anumang activities, di ba? Kumbaga andyan ka lang, tahimik ka. Di ba? Parang ganun yung nangyayari sa kanya ngayon Kung meron mang extension ng diplomatic immunity, sana wala siyang kaso. Correct. Yeah. And also, diba? At also kung titignan ninyo napakatahimik ng gobyernong Bangag. Ang pagkamatay ni Tantoco, never nag-release ng sympathy message or condolences ang Bangag na gobyerno. The fact na ito'y asawa ng appointee nila. Di ba? Yung nga kaya nga, bakit ganon ang treatment ng gobyernong Marcos patungkol dito sa issue na ito? Kasi ito, kinapapalooban ng issue
ng illegal na paggamit at pag-possess ng controlled substance. Plus, merong namatay na asawa ng opisyales ng gobyernong Marcos. 'Di ba? Bakit ganon, 'di ba? Bakit ganon? Hindi wala man lang wala man lang formal na ulat o mensahe na mula mismo sa tanggapan ng pangulo, 'di ba? Alam niyo gawin natin? Sorry to interrupt you. Alam niyo gagawin natin mga kababayan, yung may mga Twitter. Okay, kasi si Trump very active sa Twitter eh. Yes. At ang Department of State, dapat talaga i-bombard natin sa tweet. Mag-tweet tayo. Etong hi Z, at may nag-advise din sa akin si Pebs Duque, no? Na talagang dapat, mag-send tayo ng information. Ito, yung coroner's report. Available po yan sa website, Hanapin nyo lang ito, Hanapin nyo lang yung website na yan. Sis, i-forward daw natin kay Lolo Trump ahead bago magbisita sa US sila Bangag. I will. Magda-draft na nga ako ng letter. Sa dami-dami ng letter ng mga dinadraft ko, talaga naman we have to prioritize this. Pero kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng lalo na Filipino-American. Well, all of you guys wherever you are. Right on your fingertips lang naman yun eh. Mag-send tayo ng letter sa Department of State ng Amerika. US Department of State. Mag-send tayo sa White House ng letter. I-attach nyo yung Twitter. I-attach nyo yung link nitong itong link ng coroner's office, no, dito sa LA. Well, yun nga. I-google nyo lang, country Department of Medical Examiner. Teka, pero sige, mamaya hanapin ko at i-share natin, So anyway, kasi kailangan natin ng parang mass reporting. Kung tayo ay mass report ng gobyernong Bangag para patahimikin tayo, this time para makaganti naman ang bayan, i-mass report natin ang nangyari na involvement ni Lisa Marcos. Ang gawin natin, i-attach natin yung mga link, yung link ng website at yung link ng article about may mga article na billionaire, ibang mga media meron na si Lisa Tanas ay nai-implicate dito o na sangkot dito sa issue na to. Para naman magulat ang White House, ang office ni Trump o ang Department of State. Diba? Na, bakit ang dami-daming dito? Bakit million ang nag-message sa atin dito? Ano to? So with that, makaganti tayo at mai-air natin yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi wala naman tayong asahan sa Pilipinas. Para bago pumunta si Bangag dito, lalong mako-convince si Trump na, talagang ang gobyerno ni Marcos Jr. ay talagang addictus benedictus. So let's help each other. Tweet, email, mag-tweet tayo, mag-i-email tayo, gawin natin lahat. Kasi ako ginagawa ko na yan. Go tayo. Yeah, actually this morning pa, nag-Twitter na kami. Yung calling namin na sabi namin, na kapag dumating anong tag dito? Sino to? Eto yung tweet ko Sandali para may idea lang yung mga tao. Anong hashtag daw natin? Anong hashtag natin, Lisa? Say no to drugs. Bongbong. Lisa Marcos. We'll think about it. Pero email Lisa Marcos, kasi napaplug yan yung pulburo na word. Yeah. So ako ang ginawa ko dito, yung sa Twitter ko, sabi ko, President Donald Trump at Real Donald Trump. Kasi yan yung kanyang Real Donald Trump kasi yung account niya at White House. Kindly mention to President Bongbong Marcos regarding the potential involvement in substance abuse, particularly in light of the unfortunate incident on March 8, where a fatality due to substance abuse occurred at the hotel concurrent with the First Lady engagement in working visit for the Manila International Film Festival event. Additionally, seeks clarification as to the rationale behind the delay of 7 hours before seeking emergency assistance through 911. Paulit-ulit yung ginagawa yan. Nice. That's very nice, sis. Gawin natin yan. So, nagtulungan i-share ko sa inyo, sis, para pwede yung i-share yan. I-tag nyo. Email, i-share natin email at saka tweet or Facebook, lahat na. Gawin na natin to. Tapos yung isa. Meron pang isa, sis. May tanong pala ako.
Okay. Yung bang mga personality doon sa loob ng hotel room, ano? Yung binanggit na 6, ano yung status nila? Naka-bail ba sila? That I don't have any Ayan, idea. hindi ko alam, pero I may don't have any balita idea. ako. May balita lang ako, meron daw nakadetain. Iko-confirm natin. Oo Hanggang daw ngayon eh. may naka-detain. May Oo daw. nakadetain? Oo, hindi ako sure So, kailangan lang i-confirm. Kung may naka-detain, ibig sabihin, ito yung ibinaon. Yes. Oo, yan yung Idiliin. sinasabi ko. Ididiin. Yeah. As a self-sacrificial, ano yan, lamb. Yung, di ba, parang submission nila. Teka muna. Shoutout tayo sa mga puting ahas. Yung kamag-anak, kung talagang may na-detain, baka naman pwede po kayo mag-message sa Proton Mail ano natin, no? Yes, para kasi matulungan. Kung i-account natin, kung i-account natin 6, halimbawa, napapag-usapan lang naman natin. Isa si Jahas. Email kayo, puting ahas. Pangalawa, pangatlo yung mag-asawa. Oo. O, pang-4, sino? Senador. Hindi, pero yung mga senador. Bading. Bading. Kasi 6 yung, kumbaga may takip kasi pangalan. Tinitingnan ko lang yung mga dot doon sa kaliwa Di ba? Tinitingnan ko lang yung mga dot. Kasi kung 6 na personality ito, sino-sino ito? I don't know, yung bang nagsusupply sa mga artista, parang hindi ko na siya nakikita. You know what I mean, sis? Nandiyan pa rin ba siya sa Pilipinas? Kasi alam ko yung nandito siya. Nandito siya. Alam ko kasama din siya doon so hindi siya nakasali doon. Yun yung nagsusupply ng pulburon sa mga artista at kay Lisa Tanas Oo, nandito siya. Hindi ko alam kung totoo yung post niya. Oo. So iba. So yan ang dapat alamin natin. Kaya nga kung may puting ahas, yung kamag-anak, for sure nanonood kayo na dinitin. Kung meron man, mag-email kayo sa Maharlika Network Proton Mail. Baka naman, para sa kalayaan ng ating bayan,